Um, Earlier during the morning session, I have been hearing the remarks of the Energy Secretary Sharon Garin that their duty as DOE SAR has been reduced to just monitoring the oil companies. Wala silang masyadong ipin sa pagpapasunod sa mga oil companies pagdating sa pagkontrol ng presyo ng petrolyo. Because of the Oil Industry Deregulation Law or the RA 8479, sabi nila our hands are tied to just monitoring the oil companies. Kaya lang, if you will look closer to the law, there's a specific provision, Chapter 4, subsection E of the RA 8479 that states, in times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE, during emergency and under reasonable terms, may temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. I think, Mr. Chair, this provision has not been fully maximized by the agency. In the past administrations, there has been interventions made in the event of a crisis. For instance, during the time of then President Macapagal Arroyo, she issued Executive Order 839 on October 23, 2009 that ordered a price freeze on petroleum products in Luzon to assist victims of the flood victims of from the recent typhoons. Ibig sabihin, domestic problem pa lang ito, dahil yung pagbaha dulot ng undoy at ng mga habagat, she was able to put a price freeze on the petroleum products. Ito, global problem, and President Marcos has already declared a national energy emergency. Bakit hindi niya magawa itong price freeze na ginawa ni President Arroyo nung panahon nung panahon ni President Arroyo? Ba't hindi niya gayahin ito? Para patigil itong pag-surmount ng presyo ng bilihin ng petrolyo. Can we hear from the Department of Energy? Yes, Mr. Chair, we do recognize that in the execution of the powers, the Uplift Committee was created. So potentially, it can be done, but there are certain considerations when you do something like that, like a price cap, because we want we're beginning from a point na private lahat and deregulated ang industry. So pag you do this price cap, if you will look at the spread ng prices, malaki yung spread, nandun yung iba-iba yung cost ng ibang companies, kaya hindi iisa ang presyo sa pump. Pag kinap mo, ang normal reaction, yung mga nandito sa baba, hahabulin nila yung cap. So baka magkaroon pa ng reverse effect na hindi mo gusto naman mangyari. No? So yun ang isang nung price cap. Yung isa naman na tinitingnan din is price freeze. Kung nasaan ka, diyan ka lang. Freeze yun. But given yung long history na deregulated, nagkakaroon uli ng problem nung monitoring dahil there's 14,000 gasoline stations na may mga maliliit na diferensya rin sa presyo, depende sa lugar, kung urbanized. Normally nga, ang nilalabas na guidance ng DOE about pricing weekly ay yung range sa isang urbanized area or city. Kasi hindi mo rin makakapture lahat ng mga maliliit na gasolinahan, yung mga independents in the far-flung places.
which in-state rin kaninang umaga, na kailangan din itong mga maliliit na independents para ma-serve naman yung mga malalayong lugar sa ating bansa. Kasi iba rin yung kanilang mga logistical needs. Kaya pag pinataw mo ng isang ganyan, baka mamatay naman yung ibang maliliit na mataas kasi ang cost na paratingin yung produkto doon sa malalayong lugar. Mr. Chair, if I may interject, the oil industry deregulation law was enacted in 2001. And President GMA issued the EO 839 2009. So the Deregulation Act was already in effect. And yet, she was able to issue a directive putting a price freeze on petroleum. Why can't we do it? Southeast Asia is dependent on oil importation from Arab countries. Last week, I was in Japan to meet some leaders, Filipino community. At while conversing with them, sinabi nila, at the height of the Middle East conflict, at the height of the oil crisis, Japan was able to make a rollback twice. Yung sobrang binayad nila, kinredit back pa sa kanilang bank account. Asian country yun. Bakit di natin magawa yung rollback na yun? It's also a similarly demographic country, archipelagic ang Japan. Southeast Asian country, East Asia. Why can't we adopt the same? And to wind up, Mr. Please. Chair, Go ahead. tinitignan ko po yung movement ng fuel price increase in Southeast Asia. I saw a table. The biggest increase is from Myanmar. Fuel price increase. Followed by the Philippines. Third, Cambodia. Fourth, Laos. Habang tinitignan ko po yung table na yon, Mr. Chair, meron akong naaalala na similar table. Not somewhat similar, pero meron siyang kawangis na table. Nung hinanap ko ng hinanap, ito yung kamukha niyang table. Yung table ng most corrupt countries in Southeast Asia. Yung mga countries na ito na top 4, sila rin top 4 most corrupt countries in Southeast Asia. Myanmar, number 1. Number 2, Cambodia. Number 3, Philippines. Number 4, Laos. This is based on the Philippine, Corruption Perception Index by the Transparency International. So I see I'm winding up, Mr. Chair. Do you see a correlation between energy security and corruption? Between the two, Mr. Chair. Kasi yung top 4 sa fuel price increase na 4 na bansa, sila rin ang top 4 na most corrupt countries dito sa Southeast Asia. And as a last remark, Mr. Chair, kahapon po ako po ay nandito rin sa Kongreso. Nag-file po kami ni Congressman Rolly Macasaet. It's a joint filing of a bill setting a fuel VAT cap. Kung ayaw ni Mr. Chair ng tanggalin ng VAT, nag-propose po kami to impose a fuel VAT cap during emergency energy emergencies. Congressman Marcoleta, Yusek Adriano, if I may ask po. Yusek Adriano, magkano po ang salary grade ng isang undersecretary sa DOF po? pakiulit yung tanong. Magkano po ang salary grade ng undersecretary? Kayo po, Yusek. 28 ba? Mr. Chair, I'm not actually familiar. 30? Ang USEC? SG salary grade 30, Mr. Chair. Okay po. Magkano po per month yun? Okay, for salary grade 30, that is 218,237. 218,000 po. Based on this okay po. table that we have. Director, magkano po salary grade nyo, Director?
26. if I'm Magkano not po per mistaken. month yun? That would be 137. 37. Ayun po ang punto ko, Mr. Chair. Karamihan ho, ang mga opisyal ho natin, kumikita, sumasahod, 200, 300,000 kada buwan. Kaya hindi nila alam mabuhay gaya ng isang minimum wage earner, lalong-lalo sa panahon ngayon na may krisis tayo. At ang maririnig natin sa economic managers, bigyan na lang ng ayuda ang mga minimum wage earners kaysa itaas yung sahod nila. Ganyan ka-detached sa realidad ang mga economic managers natin. Maraming salamat po, Mr. Chair. And, Elijah San Fernando, you have the floor from Kamanggagawa Party List. Thank you, Mr. Chair, but let it be put on record that the Department of DepDev is not even here. Nauna pang umalis, Mr. Chair. Yun yung pinupunto ni Deputy Speaker Raymond Mendoza. Na hindi prioridad ng executive at ng administrasyon ang mga manggagawa. Pero yun yung Mr. Chair, nauna pang umuwi. Oh. DepDev Secretary. Mga tanong ng mga manggagawa, nakapatungkol sa DepDev eh. Also, Mr. Chair, let it be put on record na nauna ring umuwi. Ngayon lang nagpakita si Secretary Go. Ngayon lang nagpakita pero naunang umuwi. Lagi nga nating nakikita sa mga committee hearings, Mr. Chair, si Yusek Adriano. Dapat may promote na nga si Secretary Adriano. Si Yusek Adriano. Ang punto lang dito, Mr. Chair, nag-prepare kami ng mga tanong na naka-address sa DepDev, sa economic managers, lalong-lalo na sa DepDev, dahil yan ang lead agency na nakatoka na magbigay ng mga rekomendasyon patungkol sa national economic policy natin. At wala sa current national economic policy, wala ni isang statement, Mr. Chair. Walang kahit anong policy recommendation, walang kahit anong policy statement, walang kahit anong intervention sa mga wage earners natin, particularly minimum wage and middle income earners. Pinagmamalaki ng executive at ng administrasyon, nagbibigay sila ng ayuda. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng ayuda. Nagpapasalamat ang mga transportation workers na nabibigyan sila ng ayuda. Pero hindi lahat ng transportation workers nabibigyan ng ayuda. Pero anong tindig ng administrasyon sa mga manggagawang minimum wage earners at sa mga middle income earners? Naiwan sa kangkungan. Walang intervention ang gobyerno. Walang kahit anong pronouncement ang administrasyon. Natulungan man lang ang mga minimum wage earners. Malaking problema to, Mr. Chair. Dahil tayo, handa tayo, kahit abutin pa tayo ng madaling araw dito, okay lang sa amin. Nananawagan nga kami ng TUCP, magkaroon tayo ng emergency session eh. Para lang mapag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Tapos anong maabutan natin? Mga sekretary mismo na uunang umuwi. Anong mensaheng pinaparating yan sa mga manggagawa? Na kahit nasa gitna tayo ng krisis, nasa gitna ng pagdurusa ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, nasaan ang mga sekretary natin? Anong pronouncement ng gobyerno sa mga wage earners natin? Wala tayong marinig. And this is exactly the platform, Mr. Chair. Pasensyoso ang mga manggagawa. Maintindihin ang mga manggagawa. Nag-antay nga kami hanggang ganitong oras eh. Para lang makausap yung mga economic managers natin na alam ng labor movement na nangunguna rin na humaharang sa any wage increase. Economic managers ang pumatay sa legislated wage increase 200 pesos. At alam din ng labor movement na economic managers ang nasa likod ng hindi pag-usad ng National Minimum Wage Bill, House Bill number 8081, dito sa House of Representatives. We all know that. And this is the platform, the right platform, Mr. Chair, for us to talk with them and implore them. Now, sana man lang mapag-usapan natin yung sahod ng mga manggagawa. Sa Uplift Committee, walang dole. Nakailang committee hearings na, ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan? Mr. Chair,
Parang namamalimos yung mga manggagawa. 1,500, 3,000 pesos na ayuda. Magkano yan? Arawan. Kung bibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500, ang kahulugan niyan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino. Dito, sa bulwagang ito, may mabubuhay ng 50 pesos kada araw? Sino bang pinaka-apektado? Sinasabi, Mr. Chair, ng Uplift Committee na priority yung mga pinaka-apektadong sektor ng ating lipunan. Ang mga minimum wage earners at middle income earners natin ang isa sa pinaka-apektadong sektor ng krisis na meron tayo ngayon, Mr. Chair. Sino ba ang mga sumasakay sa jeep, sa bus? Di ba mga minimum wage earners, mga middle income earners? Alam ba ng mga sekretarya natin? Ng mga minimum wage earners natin? Yung mga waiter, yung mga security guard, yung mga pumapasok, mga nag-a-assist sa atin dito, mga minimum wage earners, pumapasok, nakamotor yung mga yan. Nagpapagas, nagpapakarga ng diesel, nagpapakarga ng gasolina. Yung 300 piso na mga minimum wage earners natin, dati kayang pumuno niyan ng motorsiklo. Ngayon, magkarga ka ng 300, maswerte ka na kung umabot ng kalahati. Alam ba yan ng Department ng DepDev? Alam ba yan ng DOF? Alam ba yan ng economic managers? Nabubuhay kayo lahat sa simulation nyo. Hindi nyo alam ang tunay na buhay at karanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yan ang pinupunto namin. Tapos anong sasabihin nyo? Gawin nating priority ang mga pinaka-apektadong sektor ng ating lipunan. Mga manggagawang wage earners yan. Yun ang pakiusap namin ng TUCP. Kausapin nyo man lang ang mga manggagawa. Kausapin nyo man lang kami, apektado rin kami. Pero walang kahit anong intervention. Sinong sasagot ngayon, Mr. Chair, sa tanong namin? Wala dito yung DepDev. Hindi man lang nagkaroon ng hiya na mag-iwan ng kahit na assistant dito, Mr. Chair. Mr. Chair. Para masagot yung aming mga tanong. Wala na sasagot. If I may, Kong Eli, no? They both secretaries have asked permission earlier this morning pa because they have an urgent meeting ongoing in the palace pagdating dun sa subsidy ng public utility vehicles. But in fairness to DepDev, with due respect, may iniwan sila ditong direktor at ito yung pinakamagaling daw nilang direktor. Mr. Chair, naiintindihan namin, merong importante na ginagawa yung mga kalihim natin, pero hindi ba equally important din to? Tama. Di ho ba? O ano ngayon ang sasagot? Ano ngayon ang mensahe sa mga manggagawa nito? Naghihiring tayo, wala dito yung mga pinakapinuno ng mga ahensya. O ano pag-uusapan natin? Di wala na, magkaantay na naman yung mga manggagawa. Mr. Chair, dahil kayo na pa nag-aantay, so baka po pwedeng tanungin natin DepDev, Mr. Chair. Baka merong pwedeng isagot yung DepDev dito sa mga katanungan natin, sa mga ni-raise natin. Numero 1, bakit walang kahit anong pronouncement ang gobyerno sa mga wage earners natin, particularly minimum wage and middle income earners? Okay. Mr. Chair, if I may, Director Des Narvaez from DepDev. So first, Mr. Chair, I'd like to answer the question on why we don't have DOLE at the Uplift Committee. So we do recognize that DOLE, we are actually very few in the Uplift Committee, and we're focusing on the core agencies, core implementing agencies. But we do recognize that Uplift Committee is given the authority to form subgroups, subcommittees, and we are open. No, we are looking into inviting, forming a committee, no, involving DOLE. In terms of measures for the labor sector, you're right, Mr. Chair. Currently, we are prioritizing, so the economic managers are prioritizing the severely affected sectors. And incidentally, many of them actually are also wage earners. In terms of other concrete measures, we are currently focusing on ensuring that we protect the job creation. As much as possible, we would want to minimize job losses, because as presented by the Secretary earlier, we do expect if the war
lingers, no, it becomes protracted, we do expect some fallout also in the labor sector. And the priority now, apart from taking care of the severely affected sector, the priority is to precisely minimize job losses. Mr. Chair, naiintindihan ko naman ho yung line of answer ng DepDev. Ang swerte ho ng mga malalaking negosyo, sa totoo lang, DepDev. Alam niyo kung bakit? Kasi kanina lang may meeting doon sa Palasyo with Executive Secretary Ralph Recto, yung mga kinatawan ng mga malalaking negosyante. Buti pa ho yun, may assurance kayo. Kasi ang pinupunto ho ng DepDev, Mr. Chair, kailangan daw proteksyonan yung job creation at hindi magdulot ng job losses sa ekonomiya natin. Ipinagpapalagay at ina-assume ho ng DepDev at ng economic managers natin na yung pag-uusap ng kahit anong taas sahod ay magdudulot ng karagdagang pagkawala ng sahod. Willing nga kaming debatihin kayo sa plenaryo tungkol dyan. Pero napakaswerte ho ng mga malalaking negosyante at mga oligarko, may tagapagtanggol sila, DepDev at mga economic managers natin. So, pwede ho bang makakuha tayo ng sagot sa DepDev at economic managers natin? Is it your policy position not to include wage earners in your policy recommendations? Mr. Chair, if I may, as mentioned, it's not that we do not intend to include the labor sector. As mentioned, we are currently prioritizing the severely affected sectors. So, transport, kailan niyo po farmers. iimbitahan? Kailan niyo po i-recommend man lang yung mga manggagawa na makausap? Hindi kami nakakausap. Hindi kami na-invite sa kahit anong usapan, yung mga manggagawa, wage earners. Okay. Baka natatakot pagalitan mo. Mr. Chair, kahit gusto ko pong gawing light tong usapan natin, we are really offended kasi. If I may, I think that the relevance of the question pertains to okay naman na inaalagaan natin in terms of prioritization, pero wala tayong nadidinig tungkol sa mga near poor. So ang mga minimum wage workers kasi, ito yung isang hakbang na lang papunta na sa below the poverty line. Ito yung talagang nalalaglag, meaning in terms of economic standing, konting taas ng presyo ng bigas, konting presyo ng gasolina, laglag kagad dito below the poverty line. So, yun ang katanungan dito is ano ang hakbang na ginagawa natin relative to paano natin mabibigyan ng lunas ang pinagdadaanan ng mga ito para hindi sila malaglag doon sa poverty line. Thank you, Mr. Chair. Well, we can only speak of, not exactly of subsidy, but could be a form of subsidy. The measures implemented by the Department of Agriculture to ensure that Mr. Chair, affordable commodity. if I may interject, so is it correct? Go ahead. Doon sa naririnig namin, mas pabor ang DepDev at economic managers na magbigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa? If I may, Mr. Chair, it's the position of the economic managers to leave to the regional wage boards the matter of raising wages. Ayan, sasagutin ko ho yung sinabi niyo, Director. Alam niyo ho ang posisyon ng mga regional wage boards at ng DOLE? Wala nga asahan na taas sahod sa Mayo 1. Ano po ang komento ng DepDev dito? Sabi niyo, ipagpapaubaya sa mga regional wage boards. Nagsalita regional wage boards, wala nga asahan na taas sahod. Ano pong posisyon ng gobyerno dito? Okay, Mr. Chair, if I may, I will speak as a member of the wage board of the NCR. I am not aware of such statement. In fact, we will convene as scheduled by May. Yusek Bitonyo ang nagsabi. I see. Okay, I have not heard of that, but Gawa na ng FEG yun.